Hi mga ka-warriors! This is Nisa's Diaries and welcome back to my channel. For today's video ay gagawa ulit ako ng electric bill update namin after 6 months of using this TCL inverter window type aircon. But before we proceed sa ating topic for today's video, I encourage you guys, lalong-lalo na sa mga subscribers ko dyan, na walang sawang tumangkilik, sumuporta at mag-abang sa mga videos ko, and sa mga new viewers ko rin, na tapusin nyo guys itong video na to, dahil by the end of this video, I will put tips para makatipid kayo sa kuryente this year 2023 and magagamit nyo rin this coming 2024. If you can remember guys, to sa previous video ko about sa electric bill update ko noong May 2023, if napanood nyo na yon, kung hindi pa guys, I encourage you na panoorin nyo siya. Medyo maliit lang talaga yung naging difference niya from our previous bill nung wala pa kaming aircon. And take note, we are using 5 electric fans during that time. Noong unang video ko about dito sa electric bill update namin, nabasa ko yung mga comment nyo doon sa video na yon, and marami, iba-iba. Yung iba, natutuwa sila kasi nakatipid naman daw talaga, and yung iba naman, hindi rin sila masyado satisfied or happy because they are expecting talaga na malaki yung mababawas doon sa consumption namin during that first month ng paggamit namin ng TCL window type inverter aircon na to versus doon sa previous bill namin. And understandable naman siya guys, knowing na that time kaka-install lang ng aircon namin and excited pa talaga ang lahat na gumamit, nag-a-adjust pa, and one thing then is summer nung time na yon. So, super init talaga. And parang mas mahaba yung time ng paggamit namin ng aircon. Alam niyo naman guys, nung last summer, sobrang init talaga. So, yun yung mga reason kung bakit talagang siguro hindi ganun kalaki yung nabawas do sa previous bill namin. But, sobrang pa rin, thankful pa rin kami kasi, guys, nakatipid pa rin kami. And yun talaga yung goal namin. Kaya naman, I decided to make another video regarding our electric bill for this month of October. Sa previous video ko, kung maaalala nyo guys, pinakita ko doon yung consumption 1 month after ma-install itong AC namin. Which is, ito yon. Then, dun sa mga sumunod na buwan, dun na namin na-observe kung papaano siya gagamitin ng tama itong aircon na to. And even the rest of our appliances, ganun din namin ina-apply. At doon namin na-observe kung papaano siya ginagamit ng tama para ma-meet namin yung mas mababang consumption ng electric bill namin nung mga sumunod na buwan after ng installation ng aircon na to. And even doon sa isa pang aircon namin na window type na hindi siya inverter sa kabilang kwarto, ina-apply din namin yung tamang paggamit ng aircon. And kung mapapansin nyo guys, ang lang niya, aircon, ang thermostat lang niya ay nakaset sa 25. And sometimes nakaset din siya na 24. But most of the time, naka 25 lang siya. If bagong bukas lang tong aircon namin, ang ginagawa lang namin, instead na buhayin namin yung isang electric fan para lang kumalat agad yung lamig, siniset namin yung speed niya, or yung fan speed niya into high or medium. And after an hour or two, binabalik na namin siya sa auto speed. And lagi lang siyang naka-eco mode and cool mode, ganun. So, very effective naman siya guys. Na-meet naman namin yung mas mababa pa talagang consumption ng electric bill namin nung mga previous month. Napili ko lang talaga na i-share sa inyo is yung consumption namin
for the month of October na ipapakita ko sa inyo later on. And yung pa pala guys, before I forgot, hindi na namin masyadong binago yung hours of usage. Ginagamit namin siya 8 to 10 hours per day or a day in a daily basis. Except for weekend na syempre gustong magpahinga ng maayos ng kapatid ko kapag weekend dahil nga night shift siya, iba yung pahinga kapag araw, sa gabi, ganon. So, sinusulit niya talaga kapag weekend. So, almost naka 24 hours siyang bukas. Dahil pahinga nga ng kapatid ko yun. So, ini-enjoy niya naman yung rest day niya. So, mga ka-warriors, let's dive in na into our highlight ng ating topic for today's video. And yun ay kung magkano talaga ang aming electric bill for the month of October. Tara, sabay-sabay natin i-check ang aming October electric bill. So, eto na guys. Papakita ko na sa inyo. Charan! Ayan guys, ang aming electric bill for the month of October. And ipapakita ko rin sa inyo guys kung ilang kilowatt per hour yan. So, eto guys, if you can see, makikita nyo dito kung ilang kilowatt per hour. Ayan. So, 13.1 ang per kilowatt per hour namin, guys. And doon sa ano namin, sa una kong video, ang aming kilowatt per hour ay 12 pa lang. And kaunti lang talaga yung difference ng na bawas doon sa consumption namin doon sa previous bill namin, right? As you can see guys, no, nung pinakita ko sa inyo kanina, nasa 13 lang, 13.1 per kilowatt hour yung rate namin for this month. Or hindi ko na matandaan kung gaano nakatagal yung ganitong rate dito sa lugar namin. And imagine niyo guys, kung mas mababa pa doon yung per kilowatt hour like 12, mas mababa pa doon yung babayaran namin na electric bill namin for this month of October. Kasi natatandaan ko ng mga previous month, lalong-lalo na nung bagong install lang yung AC namin, nung unang electric bill update ko is 12 per kilowatt hour lang nung mga time na yun. Imagine nyo guys kung ganun pa rin hanggang ngayon, mas mababa pa dito yung babayaran naming bill sa kuryente, di ba? But take note pala guys, no? Depende pa rin yan sa magiging actual consumption nyo. So, nagmamatter pa rin talaga yung kung paano kayo magtipid sa paggamit ng mga appliances ninyo para mas ma-achieve ninyo yung mababang kuryente or electric bill. So, later on, papakita ko sa inyo or isi-share ko sa inyo kung ano yung mga tips ko para makatipid kayo sa kuryente. So, here are some tips na gusto kong i-share sa inyo para makatipid kayo sa kuryente this last month ng 2023 na pwede nyo pa rin i-apply this coming year 2024. So, number 1, sundin ang schedule ng inyong AC. Kasi guys, kung hindi nyo susundin ang schedule ng inyong aircon, hindi nyo rin mamimit yung pagtitipid na gusto nyong ma-achieve, di ba? Kung paiba-iba. So, kung 8 hours daily nyo siyang binubuksan, you have to stick on 8 hours usage every day. Kasi sa amin, pinapatay talaga namin yan sa gabi. Everyday lang talaga siyang bukas. Since yun talaga yung pahinga ng kapatid ko dahil night shift siya. Tip number 2, huwag nyong i-24 hours ang AC nyo guys. Hindi siya healthy para sa isang aircon na dire-diretsong gamit. Walang pahinga like 24 hours. Even sa tao guys, hindi naman talaga applicable ang 24 hours na nagtatrabaho, di ba? Kailangan din talaga ng pahinga. So as well, ganun din sa mga appliances natin, especially sa aircon, dahil aircon nga yung nire-review natin for today's video, is no talaga ang 24 hours usage per day. So, iwasan natin yun guys dahil kailangan talaga ng pahinga. Mga gamit natin, especially yung mga appliances, para ma-preserve pa natin yung longevity ng
paggamit ng ating mga appliances like aircon. So, tip number 3 is tansyahin nyo rin yung paggamit ng aircon ninyo. Hindi yung porket may aircon kayo, gamit lang kayo ng gamit, kahit naman sobrang ulan ng ulan, umuulan na, malamig ng panahon, gamit pa rin kayo. So, sa amin, kapag malamig na ang panahon, kapag umuulan, kapag hindi naman talagang kainitan o makulimlim, we decided na patay na lang yung aircon or hindi na lang talaga namin gamitin. Gumagamit na lang talaga kami ng electric fan and hindi tuloy-tuloy yun guys ha. Sobrang ano talaga kami, sensitive or conscious sa paggamit ng appliances namin, especially nga itong aircon and even yung electric fan namin. So, ganon guys. Minsan, kapag malakas ang ulan, hindi na kami gumagamit ng AC or hindi naman talaga sobrang mainit. Okay? And tip number 4, make sure na nililinis ninyo yung AC ninyo in a regular basis. Like this TCL inverter aircon na to, itong window type na to, may feature siya guys, na iilaw yung filter niya whenever kailangan na siyang linisan. And I believe ganun din sa ibang brand or type ng aircon like split type. May mga ganung features din sila na umiilaw yung aircon nila kapag kailangan ng linisin yung filter or kapag kailangan na talagang ipalinis yung aircon is kailangan nyo talaga siyang linisin para kumbaga mas tumagal yung paggamit natin ng aircon. So, yun lang for today's video guys. Thank you so much at tinapos mo itong video na to. Thank you sa panonood and sa walang sawa niyong pag-support sa akin. I encourage you, I invite you guys to like, share, and subscribe to my YouTube channel, Nisa's Diaries, and hit the notification para updated kayo at ma-notify kayo sa lahat ng mga upcoming videos ko. Thank you so much, and I encourage you to put your comment down below kung meron pa kayong mga tips na pwede nyong i-share dito sa channel ko para mabasa din ng ating mga viewers. Thank you so much guys! Hanggang sa next video, huwag kayo magsasawa na panoorin ako at abangan ng aking mga videos, even yung mga cooking recipes and cooking episode ko, guys, panoorin ninyo. And yun lang for today's video. Thank you so much for watching. Bye!